Hi everyone! I'm Jim P. and this is Rewind, a throwback podcast. Ayan, hello sa ating mga listeners tonight. Isa na namang wine night ito na mag-rewind tayo. Dahil masaya laging mag-rewind with a sip of wine dito sa #Rewind, a throwback podcast. O taray, di ba may ganon? Okay, at kasama ko ngayon ang apat sa mga ate ko. Wow, mga ate, ang kapal ng mukha. Pero, uy, bakit naman? Totoo naman, Well, hindi naman super. Mga lang, konti lang naman. Pero, dahil, anong tawag dito? Hindi kami magkakalaro ng mga bata kami, no? Parang ganon. Mas nagkakakilala na kami ng mga matatanda na kami. Ang sakit pala ng word na matanda. But anyway, kasi ito ay mga friends ko from the industry. Sa showbiz kami ang magkakasama, nagko-cover, nagpapakahirap na humabol sa mga artista pag kailangan, mag-interview, mag-isip ng tanong at lahat-lahat na. Pero hindi yun ang pag-uusapan namin tonight dahil babalikan namin. Mag-rewind kami sa aming childhood. So ipapakilala ko na sila unang-una muna. In alphabetical order. Kate Adahar! Hi, Tita Kate! Parang hindi ko in-expect daw mauna. Hi, good evening. Ang na lang natin, yung slice of K mo, syempre, na Hindi naman yung toys, pero Yan. At sumunod na kasama ko, ang Koreana kong kaibigan. Koreana, pero Koreana by heart. Maureen Belmonte. Hello, everyone. Thank you for having me. Artista. Yes. And of course, ang kapangalan niya isang sexy star but she is not the sexy star. Joyce Jimenez. Pwede tawagin na lang natin siyang Jo. Buhay pa rin yung disclaimer na yun. Of course. Hello. At syempre, ito walang bias to, pero sa lahat naman sa apat na ito talaga yung iniidolo ko kasi siya talaga yung ka-work ko eh. Na as in closely, so alam ko ang kanyang ethics at yun ang gusto nating i-follow. Pero syempre hindi natin yun masunod kasi mas mabait siya talaga. Pink Shazon! Okay, hi Pink Hi girl! Grabe naman, exagerada talaga to si GP kahit dito sa podcast Oo, niya. ganun talaga. Syempre. Ako yung nagsasabi lamang ng pawang katotohanan. But anyway, so yun nga, sabi namin mag-rewind kami sa aming childhood dahil ang pag-uusapan natin yan, ang i-throwback natin tonight ay ang tungkol sa mga childhood toys na ating minahal. Kasi naman, meron bang child na hindi dumaan sa toys? Parang malabo. Meron kaya? Bakit parang umoo ka, Maureen? Hindi, kasi feeling ko, hindi naman lahat as privilege na magkaroon ng toys. Okay. So, yun ang iyong Correct naman, correct. Oo. Naisip ko naman, kasi di ba? Kaya ako sobrang excited nga ako. Totoo naman yung sinabi ni Mau na hindi talaga naman lahat may chance na makapaglaro ng toys, no? Pero, yun, of course, mostly din naman, marami din naman talaga na super enjoy sa toys. Kaya, ang dami kong memories ng childhood na excited na i-share ngayon with you, girl. Oh, di ba? Ako naman kasi, ang naisip ko naman, di ba, in one way or another, lagi tayong parang may mga makeshift na laruan na kahit anong makita natin, yun yung ginagamit nating toy. So, parang feeling ko, considered na rin yun, syempre, na mga nilaro natin, di ba? At dahil dyan, ano ba ang unang pumapasok sa isip nyo kapag tinatanong kayo tungkol sa mga laruan? Parang kung halimbawa mababalikan nyo ang inyong childhood na blank years ago. Ano yung first toy? Or parang first thing that comes to mind? As in, kahit hindi yung eksaktong toy, pero yung talagang unang memory mo na kapag ka ang inisip mo ay yung paglalaro mo nung bata ka with a material thing. So, with a toy. Parang gano'n. Siyempre yan yung happy times, 'di ba? Na parang kapag ako sinabi mong toys, maalala ko talaga instantly yung pagkabata na wala kang iniisip na ibang responsibilities, kundi yung gusto mo lang mag-enjoy, gusto mo maglaro ng mga laruan mo. And ako kasi lumaki ako na may kapatid ako ng 2 lalaki. So middle child ako. Kaya siguro yung playtime, minsan mga boksingan sige, parang naalala ko. Mukha ganun. Kaya I feel like talagang na-enjoy ko yung childhood ko kasi yung kulitan na may kalaro ka sa bahay, yun yung talagang
na-enjoy ko. Ayan. O, Tita Kit. Naisip ko agad, Barbie, tsaka luto-luto. Pareho talaga sabay. Kasi minsan sabay ko pinaglalaroan yung Barbie at luto-luto. Social to, naka-Barbie. Yung tunay na Barbie, yung nafo-fold yung tuhod, ah. May tunay at may hindi. Okay. Kasi di ba yun ang palatandaan kung totoo yung Barbie mo, yung pag nafo-fold yung tuhod. Saka minsan mas maganda yung itsura nung hindi totoo. Parang mas mabait yung mukha niya. Hindi masyado. Actually. True. Si Barbie kasi papuntang Bichesa minsan. Di ba? Halos kapalit. Kasi nun yung parang simple-simple lang. So yung mga hindi totoong Barbie, minsan mababait yung face. Oh. Oo nga. Pag nainisip mo, ang galing. Tita Jo. O ang naalala ko ang pumapasok sa isip ko yung pagiging creative. Kasi diba pag bagets tayo, sobrang playful ng mind natin na minsan kahit isang box lang, ang dami nating nagagawang, iniisip natin carpet yun, sasakyan yun, or whatever, diba? So, yun yung naiisip ko. Oo nga, no? O yun yung sinasabi ko na mga makeshift na laruan. So, Ako naiisip ko yung, medyo ang weird pero yung pangarap, naiisip ko na-associate ko siya sa childhood toy. Bakit? Kasi ang childhood toy ko naman na ultimate doon is yung cashier. So, nung bata ako, like ko sinasabi, ako paglaki gusto ko maging cashier. Ganun yung joke. So, para sa akin, pangarap ko siya na maging cashier na, yun, hanggang pagtanda ko, pag nakakita ako ng cashier sa grocery na walang tao, pinipindot ko pa rin yun. Hanggang ngayon. So, ganun siya. As in Ay, yung totoo yan. yung mga nasa Toy Kingdom. Oo, yung mga ganun. Hindi, pag halimbawa sa grocery, di ba, empty yung kabilang cashier. Tapos, pindot pa din ako doon. Kasi nga, parang it's a dream na gusto ko ng totoong cashier. As in. Grabe level up sa'yo, Mau. Akala ko naman yung parang may mga play money ka sa bahay. Tapos yun, talagang literal sa cashier talaga. Oo, yung pero, nung bata, meron ka noon. Pero hanggang ngayon, pag nakakita pa rin ako ng cashier, na-excite pa din ako. Na parang gusto ko pa din pindutin. Pinipindot ko pa rin talaga, actually. Yung mga nasa mall. O dahil nabanggit na natin, syempre, yung mga unang, so medyo nagkaroon na tayo ng glimpse kung ano yung mga nilalaro natin. Ako pala, hindi pala ako sumagot. Ako pala hindi sumagot. Anyway, ako, first thing, parang ang hirap nga minsan Pero syempre, ang pumapasok sa isip ko talaga lagi yung mga din. Aminin na natin ang mga natin. Ang mga paglaladlad, charot. Gamit ang paper dolls at Barbie. At believe it or not, gamitin nyo pati kutsi-kutsihan. Mamaya nyo malalaman kung bakit siya kasama sa pag-define kung ano ang aking naging sexual preference eventually. But, dahil nabanggit na ako ng mga toys, so syempre definitely, yun ang toys na lagi ko nilalaro na madalas na doon ako talaga lumaki. Maliban doon, wala naman kasi akong kalaro Kaya yung mga perfect yan, yung mga Barbie, yung mga robot, yung mga, basta anything na may tao-tao. Kasi sila yung mga kalaro ko. Parang ganun. So, ako na lang din nagbibigay ng life. Kaya sanay ako na ako yung nasusunod. Charot. Kasi pinasusunod ko lang sila. Dahil wala naman sila mga buhay, di ba? Matakot naman ako kung halimbawa sumunod, na lang yun. Mag-decision siya by its own. Kasi baka, sinaniban na yun. Di ba yung mga sa Once Upon a Time ganun? Yung mga sinasaniban yung laruan. So, pero yun, basta anything na may tao-tao, tsaka yung mga kotse-kotsehan. Kasi try na yun naman nila akong gawing lalaki, pero meron akong ibang ginawa doon. At ang ginawa ko doon ay, mamaya, ikikwento ko. Anyway, yun. Ano yung mga toys na laging yung nilalaro or parang, yun talaga yung mga consistent na every time kayo ay may playtime. Yun ang una, yun ang mga kasama. Na natatandaan nyo na lang ngayon. Ako, favorite ko talaga, pareho kami ni Kate, girls, Barbie and lutu-lutuan. Tapos sa lahat ng mga Barbie ko, isa sa mga favorite ko, yung cut and style Barbie. Oh my God, social! Kasi di ba magugupit mo yung buhok kasi ang haba ng hair niya hanggang paa ata yun. Pero hindi ko ginupit, in fairness yun sa akin. Pwede mong gupitan, di ba? Hindi ko ginupitan kasi gusto ko na mahabang buhok na Barbie. Feeling ko girl na girl kapag mahaba yung buhok ng Barbie. Tapos naalala ko, in fairness, hindi ako social na bongga na may dollhouse. Pero bumili ko nun sa SM North EDSA, SM Annex pa nga yun Nandun yung bilihan ng mga gamit ng Barbie, may bed, tapos may sofa siya. Masaya na ako doon na may bed siya na meron yung parang may, ano ba tawag doon?
poster bed ba yung tawag na yun? Tapos may, ganyan. May bubong. May bubong. Oo, social. Yung bed. Oo. Yan, May ganyan. canopy, charot. Yun, canopy. Nakakatawa. Favorite ko yun. Tapos yung luto-lutuan. Siyempre, kasi marami akong mga kalaro. Kahit yung mga kapatid kong lalaki, tsaka yung mga kapitbahay ko, kapag summer, nilalaro namin yun, luto-lutuan, kasama ng mga, mga kaibigan ko. Tapos, kahit yung bukod sa luto-lutuan na, dito na yung naalala ko nga yung makeshift toys. Gusto ko yun, yung talaga nagluto kami, gumawa kami ng apoy, tapos magluluto ka doon ng gumamela, doon sa may sa may can. Ay, grabe. Yun yung favorite ko. Summer day. Ako santan ang niluto namin. Kasi pwede mong hilahin yung loob, di ba? Tapos may matamis. Santan ang niluto namin. Tsaka Sarap. aratilis. Ay, kinakain ko din yun. Yung santan, yung matamis, yung dulo. Di ba? Merong, parang matamis nga doon. Diyos ko, sa kapitbahay, kinukuha pa namin doon sa garden ng kapitbahay. Oo. Totoo. Totoo. Maureen, ikaw na rin naman ang sumunod. Bukod doon. Ako Sa mga, bukod sa cashier, kasi meron akong face, kasi ang kapatid ko sumunod lalaki, tas habol yung younger sister ko. So, wala akong kabalarong lalaki, yung kapatid ko lalaki is iba talaga yung trip niya. So, ang ginagawa ko noon, pupunta ako sa bahay ng classmate kong, tricycle pa ako, dala ko lahat ng toys ko. So, dala ko, yan, cashier, magdadala ko ng, isang favorite ko talaga, Polly Pocket. Kasi parang hello, kompleto na siya, doon na siya. Although ang liit, nakaka-stress kasi ang mahal niya nun, 'di ba? Tapos ang liit, pwede mong mawala yung mga bagay-bagay. Dahil pag nawala yun, ako, iiyak ka. And iiyak ka na talaga. Actually, alam ko tinago ko nga yung Polly Pocket kasi gusto ko siya talaga. Tapos yun, luto-lutuan din talaga, gaya ni Pink Sheet tsaka ni Kate. Kasi, classic, gano'n. Yun talaga yung gagawin nyo parate. Siguro yung, di naman kasi toy, yung mag-teacher-teacher, kineme. So, meron din gano'n na teacher-teacher, blackboard lang naman, tsaka chalk lang naman ang doon, props mo doon, di ba? Oo. So, pero masaya yun. Oo. Pero hindi ako ma-Barbie, katulad nila. Siguro may isa lang akong Barbie. Kasi hindi ako masyadong fan ng dolls, parang gano'n. So, parang okay lang ako sa isang Barbie. Tapos, dead ma ako. Kaya medyo hindi ako makarelate sa mga babae. Ang daming Barbie. Parang, ba't ganon? Parang ganon. Tapos parang feeling ko at that time, namamahalan na ako sa Barbie kasi hindi naman kami, noon. So, parang ang mahal ng Barbie. Tapos yung sinasabi ni Pinky na ginugupitan yung, dito kasi may mga malalaking dollhouse. Di ako makarelate. Yun talaga yung mahal, yung cut and style. Kasi, pangarap ko rin yan dati. Pero mamaya pa pala yun. Sorry. Pero oo, di ba? Mahal yun. My gosh. Yun. Mahal talaga ang Barbie, in fairness. Parang, True, so true. O, Tita Kate. Bago pa nauso yung cut and style, nagupitan ko na ang Barbie. Kasi, magaling kong kuya, sabi niya tumutubo daw yung buhok, sobrang liit ko pa nun. So, syempre ginupitan, di ba butas yun minsan sa So, goodbye. Ewan ko kung paano, ako napagalitan ba kami dun. Pero yun ang naalala ko, plus yung luto-lutuan, gaya ni Tita Mau, kala ko parang galing no, hindi naman nagkakausap-usap yung mga bata, pero pare-pareho tayo ng experience. So, sa Batangas kami nun. Santan, lupa, tubig, yun yung mga ulam. Para mga dahon, di ba? Anong dahon? So, yun. Pero ang hindi ko makakalimutan din, si Mama, pinilit niya makahanap ng parang, mahirap na siya hanapin na yung mga parang palayok type na pwede ka talaga. Yun. So, yun. Sabi ko kay Jim. Although nahirapan kami maluto yung kanin, pero nasubukan namin yung Pero parang ang bongga no. Kanin! Alam mo kung saan siya? Kung saan ako sobrang vivid kasi nung palayok ko na ganyan. Nabili namin siya sa simbahan ng Antipolo. Kaya mahirap siya hanapin. Sa gilid ng simbahan. Meron talaga mga palayok. Tapos pwede talaga siyang lutuan, as in. Tapos yun, ano pa ba? Yun, so Barbie. Yung Barbie, hindi rin ako gaya nung yung maraming collection. Yung gusto ko lang, may isa, tsaka gusto ko talaga yung mukhang mabait, ayoko yung mga maarte itsura. So yun, hindi ako mahilig yung mga mermaid, ganyan. Yung kapatid ko, hindi. Gusto ko yung pinakasimpleng Barbie. Na parang gusto ko makipag-swap sa kapitbahay kasi may nabili siya naka-ponytail lang. Parang yun yung memory ko ngayon na light yung makeup, parang ganun. Kung pwede ko lang burahin yung makeup ng gagawin ko. So yun yung memory ko. Uy, na-bring up niyo yung palayok pala, no? Share ko na rin. Meron ako niyan. Meron din ako niyan. Kaso,
Hindi ko matandaan kung nabasag ba or basta may nangyari sa kanya. Pero feeling ko nabasag yun kasi parang meron akong memory na na natapan siya sa ilalim. So, ibig sabihin, nasalba pa pero may nangyari na sa kanya. Pero, basta brown pa nga yun, brown yung palayok eh. Brown din yung inyo. O, di ba? Kasi baka social, baka itim. Charot. Yung itim yung totoo na yung totoo na pala, hindi na pala siya toy. Porcelain pala. Oo, di ba? O, Joyce Jimenez, ikaw. Dumali naman ako dun sa mga paluto-lutuan, tsaka Barbie. Pero ang pinaka yung tatlong toys na sobrang naaalala ko, aside from paper dolls, ang weird nung dalawa kasi parang kung kilala niyo ako, diba, ang hinhen, girly. Yun na lang favorite na toys ko ay Pogs at saka Tex. Oh my gosh! Coca-Cola Day. Oo. Nako. Yun talaga yung madalas na nilalaro ko na naalala ko nung nawala yung mga Pogs ko. Sobrang heartbreaking sa akin. Pero yun yung talagang madalas na nilalaro ko. Tapos, kasi siya, madali siyang laruin kasi na ikaw lang eh. Alam mo yun, parang kahit mag-isa ka, pwede mo siyang laruin. Tapos, dalhin mo lang siya sa school. Ang dali mong ibulsa. May kalaro ka na sa school. Yung gano'n. So, yun. Pag wala ka ba sa school, wala ka rin kalaro? Pareho Pareho tayo. kayo. Oo. Kasi yung gap ko dun sa sinundan ko is 5 years. So, medyo malaki. So, nung growing up ako, sila nag-i-school. Ako nasa bahay lang. So, yun. Kalaro ko sarili ko. Pero okay lang yan. Yeah. Yan ang bumuo. Tama-tama yung sinabi mo na creativity. Oo. Kasi nga kung ikaw lang mag-isa, di ba? Magiging Wala tayong creative ka choice. talaga. Kundi maghanap ka ng sarili mong kalaro. Correct. Diba? Pero hindi mo alam kung tao ba yung kalaro mo or Oo. or laruan din. Parang ganon. Naman ako sa punto na wall yung kalaro ko. My gosh, oo. So, yun. #relate. So, yun. So, paper dolls, text, at saka Pogs. Ang saya, yan yung mga easy o yan yung mga hindi mahal, mga nabibili sa palengke Oo, lang. piso-piso diba? lang Meron yan. din tayo yan. Correct. Yun. Pero alam nyo, ang dami ko ring ang dami ko na agad take away at mga naalala na mga nga. Parang every sagot nyo may mga nagfa-flashback na parang, oh my God, oo nga. Pero ang pala, ang lagi ko nilalaro na hindi ko nabanggit kasi paper dolls na lang yung mga sinabi ko tsaka mga kutsi-kutsihan. Pero ang parang talagang kasama na rin to doon sa next natin na question, no? Na kung ano yung toy na parang inasam mo, tapos nakuha mo siya talaga. Kasi ako talaga, dahil nga maarte akong bata, hindi ko naman alam nung bata ako maarte na rin pala ako. Ang talagang gusto ko noon, yung alam niyo yung mga dollhouse na malalaki, yung mga bahay-bahayan talaga. Na as in, kapag binuksan mo, brinake mo into 3, tapos lalagyan mo ng kama, tapos merong mga maliliit na tao-tao na mukhang Polly Pocket. Pero hindi sila Polly Pocket, di ba? Pero hindi naman sila fake na Polly Pocket. Ganun lang talaga din sila kaliliit kasi sila yung mga kasya doon sa kama. Kasi nakita ko yan sa pinsan ko na meron siya, na ang style naman ng kanya, hindi nagbe-break sa 3 na bubuksan mo. Ang kanya, merong handle sa gilid, tapos pag ginanon mo, bababa. Tapos doon na magre-reveal na may swimming pool, na may iba-ibang floor, ganyan. Tsaka yung totoong Barbie na dollhouse na pink. Basta uso yung pink na dollhouse na yan eh. Feeling ko pink siya, ito yung dinidescribe mo na basta nabi-break din yan sa 3. Kasi dalawa yung ganyan namin, yung sa magkaiba kong pinsan, meron silang mga ganyan. Tapos nafo-fold yung kama, ganyan. So ako, hindi ko na inaabutan. Pero binigyan ako ng nanay ko at ng tita ko, yung mami ko, salamat naman, kinonsinti nila yung kagagahan ko doon. Na gusto ko ng mga bahay-bahayan. Parang ilan ang bahay-bahayan ko? I think, kung hindi 3, 4. Ganon, isang Victorian house, isang normal na bahay. Pero magkatulad yun na parehong binibreak sa 3. Parang pareho sila ng publisher. Tapos Mga ilan taon ka niyan? siguro grade 2, grade 1, mga ganon. Alam ko may ganyan, parang somewhat ganon na yun eh. Tapos merong isa na na ilalatag mo lang tapos mag-aano siya into floors. Parang nga, kung hindi 4, baka nga 5 pa yung ganyan ko. Tapos alam niyo yung kung ano lang ang sad. Hinahanap ko yan hanggang ngayon, hindi ko na siya talaga makita kung nasaan. Hinalungkat ko na yan sa attic namin, pati sa Bulacan. Hindi ko na talaga mahanap. So doon ako medyo nasad. Pero parang yun yung forever, yung treasure ko talaga na inasam ko na
in fairness naman, kahit gusto nila akong gawing lalaki, ginive naman nila ang 5 bahay-bahayan. Oh my Okay. God. Kung dollhouse, Jimpy, ang meron ako yung bed and yung sofa nga lang. Kasi yung pinaka-house, quote-unquote, na ginagawa namin nun, mahilig kasi kami nung mga kapatid ko or kahit yung mga pinsan ko, yung gagawa kami ng bahay-bahayan. As in, yung mga tela-tela, kumot-kumot, idudugtong-dugtong ko siya, ilalagay ko siya, sasabit ko sa either cabinet, tapos i-move ko yung mga furniture, yung chair, ganyan, hanggang para magkabubong. Tapos yun yung pinaka-house. Tapos doon nilalagay yung mga Barbie, tsaka yung bed ng Barbie, tsaka sofa. Di kasama ako dun sa nasa loob ng house. Parang ganun. So ibig sabihin yung binibili mo, yung mga patsi-patsi. Oo, mga bed, sofa. Oo. Oo, hindi yung dollhouse mismo. Kasi nga masyado mahal yun, GP. Grabe ka. Sa akin, hindi ko na matandaan kung magkano. Siguro mga 400 to 800, mga ganun. Kasi yung Barbie, super laki talaga nun. Super laki talaga ng Barbie na di ba? Na Barbie na brand, na dollhouse. Parang yun mga 2,000 yata yun. Yun nga, yung mga super laki na dollhouse na mga parang kay Queen Victoria. Hindi ganun ha. Grabe, Lord. Ako may dollhouse ako, pero cheap dollhouse lang. Hindi katulad nung kay Jimpy. Yun yung sagot ko doon. Yun yung sagot ko doon. Yung kay JP may bumubukas sa akin, hindi ko alam kung familiar kayo. Basta yung dollhouse na siya. Tapos, open yung likod. Tapos yung harap, sara. Tapos yun yung facade. Tapos, doon ka sa likod maglaro-laro. Wala siyang tao. So, yung mga tao ko sa Polly Pocket, yun yung tao ko doon. Ay, nilalagay mo doon. Oo, kasi walang tao. Pero malalaki sila kasi mas malaki siya sa Polly Pocket. Kung mga mga A3 na style na bond paper, yung taas niya, gano'n. So, 2 floors lang yung sa akin, pero walang bumubukas. Yun yung sa akin, nung na-achieve ko siya, parang happy na ako doon, bukod sa ilang cashier na yung nabili ko. Kung ikaw maraming dollhouse, ako maraming cashier. Grabe, talagang yun nga talagang frustration mo noon, Mau. Iba-iba talaga yung cashier ko. Alam mo, ma-share ko lang, sobrang addict ako doon. Yung bunso kong kapatid na ang layo ng gap namin, which is 13 years plus. Hanggang nung bata siya, binulungan ko siya magpabili ng cashier. Pero aking gumagamit. So at 13 years old. Ko sa cashier. Oo, ganun yung addiction ko sa cashier talaga. Yun. Ako sa dolls talaga. Ito, mga 90s kids, maaalala nyo to. Alam nyo ba yung patalastas na, Mommy, nawawala si Jennifer. Gano'n na itsura, nagpabili ko yung medyo parang tela siya na doll. So, Coraline yata yung brand. Ha? Ginugol ko siya recently. Parang Coraline ba? Coraline nga. Coraline. Yun, isa yun sa mga favorite ko na dolls. Jennifer. Baby. Same tayo. Gusto ko yung doll na yun. Kasi mukhang mabait. Mukhang mabait din. Nakatirintas. Ganyan. Tapos dress na ma-art. Oh my gosh, ang cute. Tita Kit, ituloy mo na yung Coraline. Hindi, sa totoo lang, hindi kasi ako mahilig magpabili. Noon, parang mahihain ako eh. Parang sila mag-o-offer or ganyan. So, wala akong naiisip na nakuha ko. Pero yung pinaka-natuwa ako yata, siya, yung doll na, not sure kung Barbie, doll na nanganganak. Ano yun? Ay, pangarap ko yan. Yung pwede mong padidein. Tapos pwede palitan diaper. May diaper. Oo. So, gawa ganun. Pangarap ko yan, nabibili separate na yung diaper, di ba? Oo. Pero saka yung bote. Mas bongga yung Baby Alive ngayon kasi yung Oo, Baby Alive. Iba sa Baby Alive. Yun, andun sa loob yung may chan siya. Tapos, basta parang may pocket doon, lalabas yun. So, magka-flat pagka nanganak na. So, yun yung, hindi ko hiningi, pero na binigay. Yun yung ko. Yun yung naalala. Ang galing! Hindi ko alam yan, Kate. Hindi ko siya makalimutan. Nanganganak na doll? My God. At isa lang pala yung hinangad ko. Pero hindi ko nakuha exactly. Yung kapitbahay namin, meron siyang coffee maker na pag ginanyan mo, nawawala. Tapos bumabalik. So, nabilhan ako. Pero, gatas yung sa akin, pang baby. Parang pag iniinom siya, nawawala. Ay, alam ko yan! Alam ko rin yan. Alam ko rin Si yan. Baby Olga. Pero hindi ako ng gatas. Oo, yun. Yun. Yung sinasabi Baby Jo. Olga. Yun. Yun yung toy na inasapan sa kuha ko. Si Baby yun din yung nanganganak, di ba? Ay, yung mayroong diaper, di ba? May diaper, tsaka may dede. Yung sa akin, yung dede, tsaka yung cherry. Yung cherry na food niya. Yan, alam ko yan.
Pag Oo, tinama alam ko mo na. sa bibig niya, Kinakain niya. papasok. Oo. Talaga? Oo, tama. Yan, Yun before, siya. predecessor ni Baby Alive. Correct, Correct. correct. Sobrang big deal. Na nakasalanan lahat nung isang show, yung Just for Kids ba yun na show? Oo, sabihin ko pa lang pala yan. Kasi lagi siyang kino-commercial na, my baby Olga, may ganun pa siya. Oo, naalala ko. Ako yan yung pangarap ko, di ko nakuha yan. Oo, so tumatak siya sa isip ko. Parang sabi ko, magpapabili ako. No? Tapos binilan ako ng lolo. Naalala ko sa sinabi mo, yung Saturday show yan, di ba? Tapos sa laging mga laruan. Yun pala, meron pala akong inasam na first time kong humingi. Sinasabi na nagsisipa ako kasi hindi naman siya, na-affect lang ako ng commercial. Yung Babyface, familiar kayo doon? Sorry, i-google niyo siya. Hindi naman talaga siya Babyface. Mukha sila matatanda at hindi sila cute. At yung isa na pili ko, alam mo kung magkano yun? Naalala ko talaga ngayon kasi wala akong konsepto kung magkano. 700 siya nun. Eh, di ba kung ngayon nga 700 parang ang mahal na. Oo. Naninis ko for dahil na hindi naman kagandahan. Pero nakuha ko siya pero para may pagsisisi. Oo. Alam mo, budol talaga yan, yung mga commercial na yan. Ako pinapanood ko din yan. Diyan din ako nakakakuha ng idea ng yung mga pagka-commercial break sa every Saturday, umaga. Inaabangan ko talaga yan kasi doon ako makakita ng mga toys. Doon ko nakita yung power pens. Naalala nyo ba yun? Sabihin ko pa din na nasa isip ko ngayon, power pen, may basketball. Okay. Ito, pagkakita ko, alam mo yung sobrang, dahil napanood ko doon, nung napanood ko, sabi ko, gusto ko din yan. Sabi, may hearing, yung may hearing pen pa siya na parang malayo pa lang daw, maririnig mo na pag ginanon mo yung pen. Tapos, yung isa pang gusto ko, yung secret pen na parang spy pen na parang pag sumulat ka, magic pen, na pag sinulat mo, Wala siya. Tapos Ilawan mo. Oo. Para makita mo. Girl, Pinabili pinabili ko pareho. At budol yung hearing pen kasi hindi talaga siya nakakarinig sa malayo. Wala akong narinig. Sabi ko, hindi totoo yung nasa ko commercial. Pero yung pen, in fairness, ang cute nga niya. Pero hindi ko naman alam kung ano ba mga pinagsusulat ko dun. Hindi ko din naman nagamit. Pero totoo naman siya. May magic pen naman talaga na eme. So, mahal yan nung time na yon. Feeling ko. Ewan ko, pero basta pinabili ko siya. Doon sa nanay ko. Pero grabe kasi sa akin, tumatak din yung commercial, tapos sa'yo, I mean, di ba? Parang ganun ka-effective yung commercial. Ganun ka ako effective. Imagine mo, paulit-ulit yun. Siyempre, nanonood ka, di ba? Tapos paulit-ulit, makikita mo, ay, gusto ko niyang power pen. Di ko alam kung ano mga pinanood ko. Imagine mo, pag nasa school ka, makakashoot ka ng basketball, di ba? Parang, may ganun ka. May basketball din ba? Hindi ko alam. Basta yung naalala ko yung maraming klase nga yun. Pero, yung naalala ko nga yung hearing pen kasi sabi, maririnig. Gusto ko yung mga telephone eh. Ganyan. Ako yung basketball lang naaalala ko for some reason. Anong ginagawa doon sa basketball? May maliit na basketball. Binababa siyang ganun. Binababa siyang ganyan. Tapos parang bola siya. Yung may pe-press ka, masushoot. Bongga! Yung ba yun? Kasi ba yung naiisip ko, yung parang ginaganon, sinushoot. Baka iba yun. Modern na yata yan. Parang Happy Meal yata yan eh. Baka Happy Meal pa Mga lang. party, yung may parang mga ikakatch. Pero naalala ko yung magic pen na yan. Hindi ko nagkaroon. Pero kinainggitan ko siya sa classmate ko, no? Na parang mas madalas ko siyang ginagamit kaysa sa classmate ko. Kasi lagi ko siyang hinihiram. Pero nga nung magic pen mo, tapos sulat-sulat ako. Parang mas nagamit ko siya kaysa nagamit niya. Anong sinulat mo? I'm curious. Anong sinulat mo gamit Wala yung magic na. Pangalan ko, ganyan. Or pag nangaasar ako, ganyan. Sulat ko yung pang-asar, ganyan. Ako maarte ata ako. Pati Parang ganyan. pangalan ng crush ko ata. Ay! Alam na! Charing! Ilawan, kasi ilawan. Wait, pero grabe. So, mahal pala yan nung time yung hindi kasi, para sa kaalaman ng mga listeners, ng mga ka-rewind natin, medyo mas bagets ako talaga. Aminin na natin. Medyo may gap. Okay. So, nung time ko na yan, nabibili na lang yan sa tabi-tabi. Tapos parang 20 pesos na lang yan. Yung isusulat mo, di ba? Tapos iilawan mo. Tapos ano pa nga yan, yung battery niyan, yung maliliit na nabilog na mukhang barya. Parang gano'n na. So, ibig sabihin, may pinagmulan din pala yan na ang mahal. Mahal pa yun. Mahal siya. Oh my God. Ang daming toys ngayon na
I'm not so sure. Lang from the past. Ang dami I'm not so sure kung 700 siya o 1,000 plus. Hindi ko Yung mahal masyado- nga. Ano ba naman yung 20 na lang ngayon? Sa 700 doon. Nakakapag-commercial sila eh. Correct. Oo nga. Pero ako, ang budol ko dyan, kasi kayo ang mga commercial na mga budol sa inyo, di ba? Sa akin, mga Happy Meal. Ang kinumpleto talaga namin dyan, yung Jollibee na hindi Happy Meal yung tawag sa Jollibee, di ba? Iba yung tawag sa Oo Jollibee. nga, ikaw Hindi meal. Jolly Kiddie Meal, correct. Kiddie Yan, Meal. Kiddie Meal. Meron silang nirelease na yung mga Play-Doh, yung mga gagawa ka ng out of clay na mga pagkain na mga french fries, ice cream, hotdog, yung mga famous na meals nila, tapos kasama dun sila Hetty, yung mga characters ng Jollibee. So yun, kinumpleto namin yan, tapos na-addict din ako sa mga clay. Ang nakakalungkot lang dyan, syempre na-enjoy naman natin, Pero kasi as a child, hindi tayo masyadong masinop. So, anong nangyayari kapag hindi tinatago yung clay, di ba tumitigas? So, nawawali. So, doon medyo sayang ang pera na So, kailangan pag, binilang ka ng clay o naglaro ka, medyo ka na nun, may sense of responsibility na dahil sayang siya talaga pag tumigas kasi wala na. Hindi mo naman na yun mapapalambot. So, yun ang budol sa akin kung ako yan ng mga commercials ninyo. Oh my gosh, ito pa isa na laging pinapatalastas pala, naalala ko kasi tama yung Play-Doh. O kaya Lego. Lego! How can I forget? Yung kapatid ko kasi sobrang favorite yan, kaya nahawa ako dahil mga boys, di ba, gusto nila yan. Na parang ang dali-dali. Ayan, paborito ko yan. Naka-form nila dun sa commercial. Gusto ko yung Lego na beach. Siyempre, maarte ko yung girl version yung binili ko. Yung may beach. Parang isang ganun siya, tapos beach kuning siya, tapos merong babae, tapos may lalaki na Lego. Tapos yun, arte-arte sila. Siyempre, yung kapatid ko yun, yung mga usually, mga gas station, o kung anumang whatever. Na Yung castle, wala ka? Ay, wala akong castle. Parang alam ko ganyan yung amin, pero feeling ko na yun, yung mga hand-me-downs na yun. So, parang kulang-kulang na ata nung naano siya sa akin, nung naipamana. Tapos di ba, syempre parang dull din yun, tau-tauhan, di ba? Oo. Parang mag-uusap-usap din kayo. Wow, mag-uusap-usap gamit yung Lego. Hindi yung point talaga eh. Yung kailangan makakausap Di ba? imagine ka. Relate din ako doon, Ate Jo, sa text. Tapos, ano ang mga text mo? Mga anime? Oo, yung mga Ghost Fighter, Di ba? X Hunter, ayan. Lumalabas tayo eh. Uy, todohan niyang may Ghost Fighter, ano yung mga tripan nito ni Ninja. Oo. Mga ganun yung mga trip ko noon. Tapos ang laro pa nun either yung pinipitek or yung banker. Yung kung paramihan kayo ng tao dun sa text. Doon ako madalas nanalo kasi magaling ako manghula. Yung POG, tanong ko lang. Diba Paano laruin yung POG? Oo nga. Parang soft drink brand Ano yun. siya? Bali yung pogs, halimbawa, yung taya mo, saka yung taya ng kalaban mo. Tapos may isang pato ka. Tapos, pag tinira mo na ganun yung patong-patong ng pogs, kung ilan yung tumapon doon, sa'yo. Tumapon. Oo, sa'yo na yun. Ang pinakamatindi doon, kung magaling ka talaga, mapatumba mo yung matitirang isa. Oo, yun na yung pangmalupitan na pag napabaliktad mo yun, ang galing-galing mo na talaga. Ganun. So, umabot ka sa ganon? Oo, laging kong kalaban doon yung kapatid, inundan ko. Yun. Tapos, kasi siya lang naman ako-convince kong mag-gano. Pero yun, matindi ka pag napabaliktad mo yun. Yun yung Grabe, strategy game yan. Pang matalinuhan. Kaya siguro ako mababaw lang ako. Hindi Grabe. Grabe yun. Okay, alam mo, meron akong dyan, kaya ako na-bring up yung text, Kasi, di ba, yung mga ganyan, yung mga text, meron, yan, strategy game yan, di ba? Pero kasi, ang mga text ko, mga artista na, mga yung mga galing sa teleserye. So, Nakakaloka, girl. ang natatandaan ko, ang uso nun yung Etheria. Yung yung second book ng Encantadia. Meron Nagtatrabaho yan. ka. Ewan ko. O hindi Makikita pa. naman. Char. Ay, ito yung mga medyo nag-work na kayo. Bakekang. Yan yata ang huli kong text. Nag-work na. Bakekang. Pero mga day, di ba yun nga, mga pinipitik, ganyan. Ako, ang ginagawa ko sa kanya, gumagawa ako ng sariling mga kwento na sila ang cast members. So, kapag merong taga-ABS at may taga-GMA na mga text, di masaya, di ba? Walang network war.
Ganon level. Tapos gagawa tayo ng soap natin. Pero sila-sila lang din yung cast. Ganon lang. Tapos mag-ano-ano. Pati yung Yu-Gi-Oh! Siya ba hindi niya na naabutan? Yung medyo ano na kayo, hindi na kayo naglalaro Ay, niyan. naabutan ko yung Yu-Gi-Oh! Sorry. Ay, in fairness sa'yo. Ako din, abutan ko siya. Oo. So, ang Yu-Gi-Oh! Joe Jimenez, nilaro mo the way it is. The way it should be played. Yung may mga powers, ganyan. Hindi ko siya talagang nilaro. Pero nanonood ako dun sa mga collectors ng card na yun. Napanood ko sila maglaro. Minsan nga nasa ano pa yan eh. Sa food court pa nila nilalaro yan. Nung pwede pang tumambay sa food court. Nung mga malaya days pa. So, sila naglalaro. May panood ko lang. Nako, ang masasabi ko lang, patay na naman ako sa mga collectors ng mga Yu-Gi-Oh! Dahil ang ginagawa ko dyan, di ba ano yan? Kasi may mga characters yan. Di ba maraming monsters? Pero may mga tao din, di ba na legit? Yung kausuhan ng Yu-Gi-Oh! Ay kausuhan ng Star in a Million at Starstruck. So, alam niyo na kung anong kasunod. Sila ang mga contestants ko. At ina-eliminate sila. Merong bottom 3, merong ganyan. Tapos ang favorite ko pa nga na nilalaro doon, hindi ko na matandaan kung anong name niya. Basta ang character niya ay blue siya. Blue yung hair niya, na angel siya. Tapos yun yung favorite ko lagi. Pero kasi nung na-eliminate yung favorite ko sa Star in a Million, sabi ko, pwede pa lang mag-eliminate ng mga favorites. So, ini-eliminate ko siya. Parang ganon. Yun yung masakit na elimination round. Parang ganon. Nakakatawa, di ba? So, yun ang isa sa mga interesting stories ko dahil hindi ko nilaro ang text at Yu-Gi-Oh! The way they should be played. Although, alam ko kung paano yung Yu-Gi-Oh! May nagturo sa akin yan. Pero, masyadong tumatake kasi kailangan mo ng kalaro dyan eh. So, hindi masyadong feel. So, kayo ba? May mga hindi naman kailangan exactly ganun, pero may mga naaalala ba kayong parang interesting na mga kwento about your childhood na na mga ginawa nyo sa laruan? Mga kinalbong Barbie, mga iniyakan nyo, or mga nawala, tapos nasad kayo? Ako parang ang iniyakan ko. Kasi gusto ko siya. Ako kung familiar kayo, Tita Kate and Pinchy, noon, may luto-lutuan na super social niya, naka-display siya sa isang rack na clear sa SM. Tapos, yung kumukulo talaga siya, tumuusok talaga siya, pero may stove siya. So, may sa stove, para siyang merong maliit na butas doon, tapos isasak naman siya sa stove, tapos kumukulo siya. Parang usok, parang hangin lang yun. So, kumukulo talaga siya. Tapos, yung mga ang dami kasi parang ibang level siya. Basta parang yung itsura niya talaga, hindi mukhang toy yung itsura, pero toy siya, pero parang sobrang mimic na sa totoong sobrang gustong-gusto ko yung pag nakita ko siya sa SM. Tapos syempre sinasample pa nila sa ibang bus, parang oh my God, gustong-gusto ko yun. Sabi ko gano'n. Tapos hindi namin siya nabili. Tapos yung nabanggit niya isa pa is yung Play-Doh. Kasi di ba ang dami mong pwedeng gawin? Bata pa ako, mahilig na ako kumain. Mga spaghetti, burger, lahat yan. May kung ano-anong luto, di ba? So gustong-gusto ko yun. Tapos ang mahal noon, kasi di ba yung Play-Doh, pag binili mo noon, isang set. Pag bumili ka naman ng patsi-patsi Play-Doh, wala namang ganap. Di ba? Hindi realize ko, hindi siguro ako ganun. Parang limited or na-fixate ako doon sa idea ng mga commercials na kailangan may gamit ka para ma-achieve mo yun sa Play-Doh, di ba? So, hindi ako nakabili noon. As in, parang sad na sad ako. Pero cut to nitong tumanda na ako. Binili ko naman siya para sa sister ko. So, ending, alam mo na, nakilaro na naman ako. So, ganun ba yung style? Bibilin ko yung gusto ko sa kanya, tapos makikilaro ako. Yun yung style. So, yan, is actually, to relate, isa yan sa mga, meron na kaming ganyan, nakatago pa rin yung ganyan namin. Ngayon, hanggang ngayon, yung Play-Doh. My gosh, grabe. Kasama pala dito yung mga kung halimbawa nakipag-agawan kayo sa kapatid nyo, sa kalaro nyo, may pinaiyak kayong bata, sa mga laruan. Malay nyo lang, may war Grabe break naman pala yung dito. pinaiyak. Grabe. Kasi ginawa ko yan. Ay, ikaw pala yun. Ako pala yun. O ikaw na mag-chika, no? Meron ako magandang luto-lutuan. As in, maganda siya. Dahil siya, pag sinara mo, para siyang bag lang. Para siyang pocket. Ganon. Hindi pocket. Anong tawag dito? Yung mukha siyang baunan. Ganon. Pero pag binuksan mo, merong stove, may iba-ibang pots,
Tapos meron pa ano yun, mga bote, tanda-tanda ko pa kulay green yung corn oil nun. Tapos merong bote din ng toyo, ganyan. Tapos hanggang sa, pag nasira yun, kasi di ba plastic lang yun, mabubuksan yung gilid. Yung parang mabibiyak siya. Ngayon, at saka meron yun kasama mga pagkain. How can I forget? Yung mga chenes lang na laruan. Kasi diyan nagsimula ang away namin. Dapat, yung kalaro kong bata, ano yun, nasa kama pa kami nun. Ang kama, parang ang dalawang kama siya, pero merong space sa gitna. So kung sino yung nandun, medyo malas ka, di ba? Kasi nakakatakot, baka mahulog. So alam nyo na, medyo may preview na kayo kung anong mangyayari. Ngayon, ang ate mo, mas matanda kasi ako pero parang siguro mga 6 lang ako nun, tapos mga 5'4" lang siya. Pinilit niya yung na parang ito yung parang dapat oil yung ilalagay kasi medyo familiar na ako nun. So parang dapat oil muna ilalagay bago mo lulutuin yung kunyaring meat, di ba? Sabi niya, hindi, ito yung lalagay. Basta pinipilit niya, ganun. Sabi ko, hindi, ito nga yung lalagay. Medyo maldita na tayo ng bata. Pilit siya ng pilit. Sabi ko, hindi nga Tapos tinulak ko siya. Grabe, nahulong siya sa kama. My gosh. Just, hindi ko alam, hindi ko matandaan kung tumama yung ulo. Pero hopefully hindi naman kasi buhay pa naman siya ngayon. At friends pa rin naman kami sa Facebook. Pero grabe yun. Parang alam mo, pag naaalala ko yun, medyo nakukonsensya talaga ako na parang, my gosh, ano ba naman yan? Parang sige, violent ka over mantika. Oo nga, naisip ko baka mga na yan, pag nagluluto ako, karma ko na yung mga natatalsikan ako sa Kasi nakipag-away ako nung bata ako dahil sa mantika. Yun. Pero naman, in fairness naman, after naman na nagkabati-bati naman kami, pati ng mga kapatid niya, hindi naman ako inaway ng mga kapatid niya. Pero huwag yung gagawin yun. Huwag kayo mananakit over toys o magpapaiyak. My gosh. Yun ang siguro isa yan sa mga pinaka-nakakahiyang ginawa ko. Pero ano ba naman yung 6 years old? Malay ko ba naman, di ba? Ano pa ako noon dahil pinagalitan ako, kunyari maglalayas pa ako, parang nag-impake pa ako ng mga bag noon. Pero napigilan kasi yung tita ko sabi, maglalayas ka? Saan ka pupunta? Wala naman nga akong pupuntahan. Ay hindi, hinamon pala niya ako, hatid ka namin dyan sa kanto. Sa realize ko, wala nga naman din akong pupuntahan. So, okay, magalit na lang kayo. Okay, ano pa mga interesting na stories about childhood na may kinalaman sa toys? Ako wala akong inaway, GP. In fairness, hindi talaga ako makapag-isip. Pinipilit ko na mag-isip na kung may nakaaway ako sa laruan, pero parang wala naman talaga. Pero ako, ang talagang kanina napag-usapan yung first time na naiisip. Pero ito yung pinaka laging nasa top of mind ko every time na alalahanin yung childhood, yung summer days. Kasi hindi ko alam kasi medyo nung elementary kasi ko every weekend and every summer lang ako may chance na makalaro yung mga kapitbahay namin dito sa Las Piñas kasi sa QC kami nagsistay during yung mga school days kasi doon ako nagsuschool. So excited ako kasi mga kababata ako nakakalaro ko kapag summer. Tapos ang laro namin, yung katapat namin na bahay, 3 rin sila magkakapatid ng mga puro boys. Tas boys din yung 2 kong kapatid, 'di ba? Halos magkaedaran kami ng kahit yung mga pinakabata kaedad din nung kakapitbahay namin. Naglalaro kami ng matchbox. Tapos dun sa may garden, meron kaming gripo doon na may mga halaman-halaman. Tapos may buhangin siyang konti. Ginagawa namin na parang, kasi matalino yung kapitbahay namin. Parang feeling ko matalino siya, alam mo yun, na parang talagang nag-create siya ng bridge. Tapos dadaanan namin ng tubig para, doon dadaan yung, tapos may tulay, diba? Tapos dadaan doon yung mga matchbox, tapos pupunta doon sa mga, parang gagawin namin mga base kunwari. Kaya ang cute, kaya yun, kanina tama-tama yung sinabi ni John, nalalabas talaga yung creative side mo sa paglalaro kasi kahit na matchbox lang yung mga nilalaro, ito parang gagawa ka ng paraan na magkabahay, magkaroon ng base, tapos dudugtong-dugtong, parang iba. In fairness, naging yun, nagtrabaho sa ahensya, na isang magandang ahensya din ni Kate before. Feeling ko, hindi kayo siguro pang-abot, pero naging ganun yung work niya sa ad agency kasi creative to si Koya. Yun, naaalala ko yun, sobrang saya para sa akin. Bukod sa isa pang reason ay crush ko yung kapatid niya. So,
Of course. Ayun pala. Inspired din. Grabe, elementary pa lang ang landi ko na, oh my God. Okay, ano naman yun, naka-arte. Oo nga. Wala namang ano. Childhood sweetheart ko kasi. Yung, Oh. may ganun factor. Hello kay childhood Hindi, sweetheart. actually, Mag-hi ka. parang childhood sweetheart, quote-unquote, pero yung crushy-crushy, nung mula pagkabata kasi, parang gano'n lang yun. Hi talaga sa kanya. So, alam alam mo niya siya- yun. Alam niya yun kasi 4 years old Okay, pa lang good. ata ako, crush siya noon. Hanggang elementary. O, di ba? Hindi lang childhood toys ang na-rewind natin. But the childhood, Crush. Crush sweetheart. pala dapat. Childhood Childhood sweetheart crush. kasi lima kami naging kami. O, ayun na. O, di ba? Bongga. Ayun. O, Tita Kate, Ako, ikaw. alam niyo yung dipindot na book dati, considered ba laruan? Oo, considered laruan na rin yan. Kasi pag pinindot mo siya, tutunog siya. Parang pag binabasa mo, ano yun, basta ano siya, Mickey Mouse. Tapos kung ano yung nasa picture doon, yun yung pipindutin mo kasi tutunog siya sa corresponding part ng story. Ngayon, gift yun sa sister ko. Kaya lang gusto ko kasi siya. Tapos hindi pa marunong magbasa yung sister ko. So nakalagay doon, di ba usually, this book belongs to, hi Kara kung nanonood ka nito. Ay, makikinig siya nito. This book belongs to Kara. Pero since hindi pa siya marunong magbasa, inaagaw niya kasi sa akin. Maliit pa siya 3 years old. Sabi ko, hindi mo ba nakikita? This book belongs to Kate. Sabi ko, syempre hindi siya makapalag kasi hindi pa siya marunong magbasa. So, sa akin napupunta yung libro. Kasi hindi siya makalaban kasi hindi niya pa nababasa. So, ganun yung extent na nakikipag-agawan ako sa libro. Plus, yung tingin ko pala hindi ko nakuha nun. Alam niyo yung Polly Pocket na pencil case? Hindi ko naman din siya pinabili. Nahiya ako ipabili kasi feeling ko hindi siya practical. Parang, lagi sinasabi ni Mama, ay maganda yung mga yung mga maraming room for mga ball pens or pencils na mga metal. Kahit yung mga dipindot, hindi ako nagpabili nun kasi feeling ko hindi siya parang na-program yata ako na hindi siya practical. Yung parang maraming pindutan, ganyan. So, yung Polly Pocket, yung na pencil case na nakita ko sa classmate ko, yun yung gusto ko pala na hindi ko nakuha. Pero hindi ko rin naman kasi pinabili. Parang nahiya ako. In fairness kay Kate, makikita mo yung personality ng bata pa lang. Mahihayin Yung ako. O, diba? Grabe. Nahiya ako. Ang galing. Pero yung Art baby of face Life. ko talaga yung pinabili ko na pinagsisisihan ko ngayon. Minsan lang nagsabi yung pangit pa. Sorry naman. Sorry sa baby face. Sorry, hindi na active yung maker na. Grabe ka. Uy, Papadalhan ko yung picture dito para maintindihan niyo ako. Oo nga, hindi ko kasi din ma-visualize. Oo, hindi ko rin Tinugel ko eh. siya, medyo masyanda nga yung itsura. Patingin ko nga. Sige Titignan ko. nga. Every Saturday, nandun sila. Every Saturday. Makikita niyo pa yung commercial sa YouTube pag sinerch niyo. Oo nga. Hindi siya kakyutan. Di ba? Parang nadala lang ako sa commercial, tapos yung best friend ko sa school meron. So sabi niya, bili ka rin para daw pareho kami. Pabili rin daw ako. So ako naman. Mukhang trolls. Yun nga, parang trolls. Oy, di ba may, ayun, yung trolls pinapatalastas din, di ba? Oo. Para sa 700 nung bata tayo. Grabe. Hindi talaga siya. Basta Ay, mahal labas na ng talaga 500, yan. mahal na yun. Kaya nga dati for me, yung mga Sanrio na Hello Kitty na dolls, yung original, ang liit pa lang ng 200 na nun. Siyempre, ang Totoo. presyo naman. Parang troll nga. Mukhang trolls. Parang yung troll ko nga rin, ako iisa lang tapos pencil topper lang siya, tapos yun na, dead man na sa ibang. Mahal kasi ng troll, di ba? Mahal pala yun. Sa amin kasi Mahal parang siya lang nun. yun, naka-bold nga lang yun sa amin. Tas Mahal na siya ganun-ganun noong panahon namin, Oo, James. mahal siya. Ah, Pero hindi ko oo. alam kung ano bakit ba ba yun? trinipan natin yung mga trolling ko din. Una na Oo, papangit naman. Yung ano pa yun, yung meron pa Commercial silang skateboard, yung ipupull mo na Oo. umandar siya. may troll kami na Ayan. pag pinundot mo yun siyan, iilaw yung mata niya. So parang tanongin mo sa kanya yes or no. Should I play today? Ganyan, play outside. Tapos pag red yung mata, yes. Dahil parang horror scary. naman yan. Alam mo, medyo scary na slide. Ang scary, Tita Kay. Ba't Imagine, ganun? umilaw pa yung mata niya. Sorry. Ayoko Ganon. na yung pag-ilaw ng mata na red. Oo. Oh my God, yung ba yung naalala ko? Ayoko na. Cannot be din. My Tapos God. naalala ko pala yung mga laruan ngayon, yung nauso yung asong yung gumagalaw siya. Tapos umiilaw yung mata. Ay, oo. Hindi ko talaga siya natatakot ako. Every time na may umiilaw na mata, scary siya talaga.
Medyo pang ano yan, pang levels ng Game of Thrones, ganyan. 'Di ba? Mga medyo pang ano eh. May pagka-horror ng slide. Ako nga naisip ko, Regal Shocker. Oh my God. Parang ganon level. Hindi kasi di ba yung mga lumang effects dati, yung para lang malaman na horror, yung iilaw yung mata. Ano ba yun, Grabe. Kate? Ano ba yung mga trolls mo? Yung mga trip mo? Hindi, sa nanay ko yun, hiniram ko lang. Ay, hindi ako ayoko ng troll. Tita, ba't ganon? Umiilaw. Okay. Sino pa? Jo Jimenez. Ikaw? Ako dalawa. Yung isa is minsan pinangarap ko na magkaroon ng parang sport na jackstone. Kasi hindi ko alam kung familiar pa yung mga bagets ngayon sa jackstone. Pero yun yung may ball, tapos may stars. Around the world. Oo, may mga exhibition pang ganyan. Oo. Ay, gusto ko yung exhibition Yun. around the world. Oo, tapos yung cave, mga ganyan, falling star. Milo. Wait, so Mars, hindi mo siya nabili? Hindi mo siya nabili? Nabili ko siya, pero pinangarap ko na magkaroon ng sport na gano'n. So, doon ka mag-excel. Oo, kasi feeling ko, ang galing-galing ko mag-jackstone, so pinangarap ko sport na Ang ganito. galing nyo naman. Magkukumpit Hanga ako ako, sa yung inyo. gano'n. Yun yung isang pinangarap ko, magkaroon ng sport na jackstone. Ang lupit mo talaga. Competitive ka nung bata ka pa lang, girl. Oo. Paglaro sa Pog, Diba sa Tex, test? Jackstone. Diba tapos Jackstone Sport? O diba gusto niya talaga ng competition, girl? Iba. Tapos, wala naman akong inaway nung bata ako. I hope so. Wala naman. Or baka Kami hindi mag-claim. Oo. Baka may biglang lumabas. Hindi, inaway mo ako nun. Charing. Pero ang naalala ko is, na-aksidente ako dahil gusto kong makuha yung toys ko. Bali kasi yung toys ko nun, doon sa old house na, nakatago siya sa parang bodega sa taas. Naka-store lang siya doon. Eh, yung sisters ko, busy silang maglaro ng Scrabble. Yung mom ko, nagawang household chore. So, wala akong malapitan. Nakunin mo nga yung toys ko. So, ito si girl, sige, akyat ako. Eh, yung stairs nun, yung walang handle sa gilid. As in, yung ganun-ganun lang siya na steps lang talaga. Eh, di akyat ako, ayan. Tapos, parang na-misstep ako. Hulog si girl sa floor. Putok ulo ni girl. Oh my God. Dahil pumutok yung, kung nakikita niyo ako sa personal, may parang scar ako sa may noo. Yun. Yun yung cause nun. As in, nasira yung Scrabble moment nila at natigil ang mundo kasi kailangan nila ako itakbo sa ospital. Dahil sana inabala mo na lang yung mga nagsascrabble. Hindi rin naman nila natapos yung yung game nila true. kasi hindi na nakari naman sa ospital. Di sana natapos pa nila yung laro nila, di ba? Eh brown out pa nun. So yung tatay ko, nakatapis lang siya ng towel. Eh syempre, diba, no, so isa siya, kailangan niya ako itakbo. Takbo siya sa ospital, nakatapis lang. Uy, pero alam niya, meron akong magandang memory naman. O sige, kasi kanina yung inaway naman yung yung aking Akala ko naikwento. ikikwento mo na yung paper dolls. Dalawa yung kwento niya. So dalawa. ano ba, yung good vibes ba muna o yung bad vibes? Yung BB na muna para tuloy-tuloy na. But anyway, for sure sa mga nakanood na nito sa Cosmopolitan Philippines, by this time na pinakikinggan yan ay nailabas na to ang aking paper doll collection na yes. Buhay Ay, na buhay social. pa rin May sa tissue. Fangirl Diaries. But anyway, naikwento ko na to doon yung mga paper dolls ko na Marina as including Barreto. Pero yung ibang characters doon, weird. Kasi yung mga character ni Sunshine Cruz, ni kasi uso din nun kasabay ng Marina Starstruck, di ba? So napaka-weird ang mga mukha ni Sunshine Cruz na Dean Samonte, Christine Reyes. Pagkakita ko talaga, dahil ba't ganun? Ba't iba to? Nabudol tayo ng palengke. Pero super happy ko nun kasi ang pinagbibili sa akin ng nanay ko, yung tig-ilang pack. Yung talagang isang pack. Isang pack siya Madamihan. talaga. Oo. Yung parang wholesale, ganung level. O, di, Unfortunately, super happy ka. super happy ako talaga. Mga ilang linggo ko rin nalaro yun. Unfortunately, ang wholesale ay naging holden sa pagkawala dahil hindi kasi ako matalino sa science talaga tsaka sa math. Pero at the same time, tinamad-tamad din ako. Pero wala namang kinalaman yung paper dolls ko doon. Unfortunately, nung nakita ng nanay ko ang mga score ko sa sa mastery test pa tawag doon.
Hindi pala yung nanay ko, yung tita ko, yung mommy ko. Yung kinalakihan Correct. kong mommy. Ang mga paper dolls ko ang pinagtripan niya na na yun ang akala niya trigger ng pagkababa ng scores ko. Isang cabinet yun. As in, pag hinila mo yung isang shelf doon ng cabinet, punong-puno yun talaga. Nandun yung, ibig sabihin, ganun siya kadami. Grabe. Unfortunately, yun na nga, dahil napag-initan siya at akalang yun ang dahilan ng aking, anong tawag dito, pagkababa ng grade, literal na napag-initan, sinunog at 8 p.m., madilim na gabi. Sinigaan ang mga paper dolls. Talagang ang iyak ko, Lord. Parang grabe, my gosh. Yun talaga, bubog ko talaga yun. Feeling ko kaya hanggang ngayon yung paper dolls ko yung yung, di ba lumipat ako ng bahay, yun yung dinala ko talaga hanggang ngayon. Na alam mo yung mga teleserye collection ko na mas malalaki at mas mamahal. Iniwan ko sa bahay namin sa Las Piñas. Pero yung mga paper dolls ko hanggang dito sa Mandaluyong, dala-dala ko siya kasi meron akong fear nga na gano'n, na parang feeling ko pag nakita na lang nila na, ay naiwan to, baka may chance na maligwak or itapo na lang. So, yun. Pero doon ako talaga na-sad sa talaga yung sinunog. Kasi trinay ko pa yung i-save. Kasi ang binigay ko lang sa nanay ko, ay sa tita ko noon, sa mami ko, yung lang, yung mga pilina na konti lang. Sabi niya, di ba madami to? Nasaan na yung iba? Wala. Grabe. Oo. Na 5. Hindi naman tayo in fairness, hindi naman ako masyadong sinungaling nung bata ako. So, Hindi masyado. oo. So, itinuro ko pa rin. Tsaka di naman maipagkakaila kasi alam talaga nilang madami. So, wali. Ayun. So, nasunog. Nasunog. Literal na napag-initan. Talagang. Tapos nung kinagabihan, yung mami ko, niyakap-yakap ako, tas sorry. Basta loob-loob ko, day, maibabalik pa ba nung sorry mo yung mga sinunog mong paper dolls? Iyak ako talaga. As in, nandun yung galit ko. Alam mo yung hindi na ako nalungkot, na napagalitan ako kung napalo man ako or kung ano man na nangyari. Wala na dun dead man na yun. Pero yung mga paper dolls na nasunog talaga, parang, huy, maibabalik pa ba yan ng panahon ng sorry mo? Nasunog na. Wala na akong laruan. Hindi, kaya mula nung dati pa nga, nung nakilala na kita sa pagkakaibigan natin, yan na yung talagang alam kong bubog mo talaga nung pagkabata. As in, sabi ko pa kay Jimpy, alam mo kung isasabuhay yung yung buhay mo, pagka MMK yan, ang title niyan, Paper Dolls. Kasi yung moment na yun, hindi yun mawawala. Kasi talagang sobrang favorite niya ng Paper Dolls talaga. Imaginein mo, pati yung mga teleserye. Hindi naman sa di ba, parang pati yung mga teleserye, isipin mo, mga cartoon characters, yung mga i-collect niya. Pati mukha ng mga artista, nandun na talaga. So, alam mo na yun yung doon nag-umusbong ang love niya for Mas gusto ko pa nga yun na Sobrang. dapat sana yung mga laruan ko, yung mga yung mga artista yung mukha, yung mga paper dolls. Pero in fairness naman, may silver lining yan. Tama nga na nauna yung bad vibes kasi yung good vibes pala sumunod na kwento na yun. Basta isang yun, hindi ba na brown out? Sorry kasi sa brown out ko siya ni Ate Jo, naalala. Walang cable. So, syempre, boring ang buhay mo, walang cable, di ba? Putol, may bagyo, putol ang cable. Pero may kuryente. For some reason, sa likod ng bahay namin, nandun yung nandun yung cabinet ng nanay ko sa labas. Kasi nga, hindi naman siya sa amin nakatira. So, nandun lang yung mga damit. Tapos, parang napag-isip-isip ko lang at for some reason na maghalongkat doon. Tapos, super nakakatuwa, nakaka-good vibe siya talaga. Pagkita ko doon sa isang ilalim, ang dami pa ng paper dolls doon na hindi niya nabibigay sa akin. Grabe, ilan yung paper dolls mo? Siguro mga pa yun, mga 2 pack pa yun, or 3 pack, mga ganon. Or baka isa na lang, pero makapal kasi yung isang pack nun talaga di ba? Pag wholesale. So, nung nakita ko yun, super na-happy ako talaga. Isa yan sa mga nga, tama, mga hindi ko rin makalimutan na nagpapa-good vibe sa akin na every time na walang cable, tas bumabagyo. Parang ganun yung memory ko, na sana may mahanap ulit akong treasure. Yun, so ang saya ko kasi hindi na boring yung dahil walang cable, kasi meron ng paper dolls. Oo nga, grabe. Alam mo, grabe ka, kasi ako ng paper dolls din ako, pero never nakakita lang ako ng bulto sa tindahan. Never ako nagkaroon ng bulto. Like, 2 piraso. Ang Sailor Moon pa nga nun sa akin Meron din ako niyan. Sailor Moon parang 2 papel lang yung bibilin ko. Kasi parang mabilis siyang lumipas sa akin. Pero sa'yo, yung bulto yung binibili sa'yo, parang ibang level. Alam mo, ako sobrang na-amaze ako dyan sa kwento na yan ni GP ever since na shinare niya yan. Napang sabi ko, grabe ka, hindi ko ma-imagine yung paper dolls na trip niya nun. Tapos, yun na sinunog pa. Siyempre, super heartbroken niya. Pero ito, may hindi ka pa sinishare, GP. Gusto ko i-share mo yung yung moment before nung pagkabata ka na
parang hindi pa nila alam. Hindi pa alam ng mga kapamilya mo yung ano. Tapos pinatago mo pagka wala lang sila, saka mo lang nila Yung alam. Barbie! Oo. Kasi, ano yan? O dahil hindi nga. At saka feeling ko kaya ako na-addict sa paper dolls kasi yun yung tinotolerate sa akin eh. Yung tunay na Barbie, hindi talaga. Pero, syempre nakakatakas tayo. Nandun lang yung mga Barbie sa cabinet namin eh. Pero tinry nilang itago, but no, hindi niyo ako maiisahan. Ang very ano pa ako niyan, bata pa yan, kasi saan ka man naroroon pa ang memory ko niyan. Yung triplet, si Claudine, tsaka yung triplet si Claudine. Tapos di ba may eksena doon nung bata sila na kaya sila nagkahiwalay, si Rosario tsaka si Rosenda. Kasi, nahulog sa bangin. So yun, yung mga Barbie, yun ang nilalaro ko, na nahulog sa bangin ang isa. Tapos doon sila nagkahiwalay. Kasi meron kaming Barbie na magkakamukha talaga eh. So parang sila yung kambal. Tapos may isang beses na nilaro ko ulit yung Barbie, birthday ng mami ko, na parang nagpunta sila sa Hard Rock Cafe. Bagets tayo nun, so hindi ako pwedeng sumama. Kala nyo naiinggit ako sa inyo na kayo ay nag-Hard Rock Cafe at ano. Ay, opportunity yun sa akin. Nilabas ko ang Barbie at pinaglalaroan ko sila. Tapos sabi nung house angel namin, sige ka, baka mahuli ka, ganyan. Sabi ko, hayaan mo na. Ano yan, tatago natin yan. Tulog na ako pag uwi nila, ganyan. O di, true enough naman, na itago naman bago nakauwi. Unfortunately, hindi ko naman alam, may naiiwan palang damit dun sa hinihigaan ko. So, narinig ko yun. Naalimpungatan ako nung, anong tawag dito, nung dumating sila. Tapos narinig ko, ay may damit ng Barbie, naglaro to ng Barbie. Ganyan. Oh my May God. tulog-tulugan tayo, di ba? Na although inaantok-antok pa rin naman ako talaga, pero tulog-tulugan tayo. Dead ma. Walang naglaro ng Barbie. Bayaan mo silang maghula. Hindi naman ako Grabe. pinagalitan na next eh. Hanggang sa eventually, medyo naipamana na rin sa akin yun. Tapos yung ate ko, ilang taon na yung ate ko, siguro mas matanda pa sa inyo yun. Pero bago siya nag-asawa, and even nag-asawa siya, tapos visit siya sa bahay, mag-overnight siya, or pupunta ako sa kanila, maglalaro pa rin kami ng Barbie kasi siya yung talagang merong huge collection na feeling ko yun ang ano niya, yun, doon ako na-happy for her kasi yung asawa naman niya, tinotolerate din naman siya, pati yung mga kapamilya ng asawa niya. To the point na, Good. yung mga galing sa ibang bansa na mga magagandang Barbie na mga nakakahon na Collection niya talaga. oo, na pag tinanggal mo sa kahon, wala nang value. Although tinatanggal niya, pero binabalik naman niya. Yun talaga, meron siya na parang ibinigay na sa kanya. Tapos pati yung mga, alam niyo ba yung World Kids, yung mga maliliit? Medyo ano na yung Hindi. grade 4 na ata din naman ako noon eh. So, Ako hindi ko na nakalakihan. Hindi ko hindi na kayo na, masyado naglalaro. hindi ko na, oh my gosh. Pero sila, mga matatanda na rin sila kasi mga kaedad nyo naman yung mga ate ko eh. Kinolekta pa nila yan. Pero yung ate ko na lang na ate kong yun, yung naglalaro. Pero yung iba, parang kinolekta na nila yan ng mga nakakahon. Mga basta ano yun, yung mga nasa United Nations na mga na mga countries. Yun yung mga costume nila. So yun, habang nakatingin na ako doon. Pero dead man naman ako sa mga Barbie. Wow, hindi, nilalaro ko pa rin, na-enjoy pa rin. Pero kasi meron na akong paper dolls na hanggang ngayon ay kasama ko pa din sa aking paglipat. Nakailang maglilipat na naman ako ng bahay. Kasama ko na naman ng mga paper dolls. O di ba? Pati yung mga Oo. laruan niya pang teleserye ang mga dating mga ganap sa buhay nito ni Jim. True. Doon pa Sila yung din ang nag-umpisa. Oo, sa paper dolls nga. Oo nga, no? I think talagang ito si Jimpy kasi, siya, child of media talaga. Mahilig siya sa TV. Ang ganda ng child of media. Yun, parang may term yun before sa broadcasting sa broadcasting, sa Mascom, na parang mahilig sa TV. So, kaya yung mga napapanood mo, kaya siguro yun nag-translate dun sa hilig niya sa paper dolls. Kasi yung acting, hindi naman notebook kasi notebook, parang susulatan mo. Ito, yung parang may mga reenaction. Kaya yung mga pagmamahal mo sa mga panonood mo ng teleserye, ayan. Oo, kaya feeling ko, kaya mas gusto ko yung may yung may artista kasi dahil ire-reenact nga yun. At least, totoong artista yung ka-excel. Kasi yung weird naman, kunyari, mag-teleserye si Moon ng Sailor Moon tsaka si Nadine Samonte. Parang medyo may disconnect. Ito yung mga toys na hanggang ngayon, tinago nyo pa rin na parang kung meron. Well, ako syempre alam nyo na, paper dolls. Paper dolls talaga. Tsaka, ito kasi matanda na rin naman ako nung binili sa akin. So, parang pang-collection na lang talaga. Yung Barbie ni Sharpay sa High School Musical kasi favorite ko si Sharpay. So, parang nung ang ate ko ay pumunta na sa London, unang uwi niya dito, bukod sa iPad Touch, taray, di ba, may iPad Touch. Pero, hindi yun yung biggest gem
ng pag-uwi niya. Ang pinakamatindi talaga, yung Sharpay na Barbie. Okay, Alam mo Tita na. Kit, Ano yung, laruan na nakatago pa rin sa'yo hanggang ngayon. alam mo, yung mama ko kasi best in ano yan, best in storage. So ngayon, halos lahat ng mga laruan na itago pa. Kaya recently, nung nagkalkal Galing. ako, oo, nandyan sa baba. Actually, hindi ko lang makuha ngayon, pero nandyan sa baba. Nahanap niya yung mga lutu-lutuan. So, ginagamit namin ngayon minsan as parang for mga toyo, mga sasawan, gano'n. Hindi, ano na lang, as in yun yung mga pang ano lang, everyday ano-ano lang. Pag gusto mo, Correct. kung gusto mo lang gamitin, hinalo niya dun sa mga pwedeng lagayan ng mga sausawan, ganyan. So yung mga luto-lutuan, buhay sa mga dolls, naka-store siya sa isang, sa isang bodega. Pero ano bang, yung nakikita ko pa recently, wala pala ako nakikita recently, kundi yung mga luto-lutuan. Hindi ko rin alam kung familiar kayo dun sa Tupperware na toys, na parang maliliit siya na totoong Tupperware. Yun yung nahanap ko recently. So, Ang galing. pero halos lahat tinago. Parang Ay, familiar ako, Tita Kate, sa Tupperware. gustong gawing museum yata ng nanay ko yung So, natago lahat. Pero hindi ko lang alam kung nasira na sila sa pagkakatago. Pero yung mga Barbie pala, I think dinonate na yung iba. Or binigay sa mas mga batang pinsan dating. Ano yun? Pag yung sobrang hindi mo na rin lalaroin. Tsaka nag-move kasi kami for a time abroad. So, hindi talaga pwede itago lahat. Pero ngayon, ang gusto kong makita talaga ay yung mga... Gusto ko rin mahanap yung mga paper dolls. Pero hindi naman ako ganun kadami yung paper dolls. Yung binibili ko yung mga nabibili sa labas ng school kasama minsan ng mga chichirya. Yun nga yun. Yun ba rin yun? Oo, wholesale lang yung akin. Yun lang ang difference doon. Pero ang difference, ayaw ko nang may characters na na kilala. Gusto ko yung nameless sila para pwede kong gawa ng storya. Ganun yung parang, kasi pag Sailor Moon lang talaga. So gusto ko yung parang ako pa yung gagawa ng And again, unlike yung sa'yo, gusto ko yung hindi maaarte ang itsura. Ako, wala akong naitago. Talaga, in fairness, nakakaloka. So, nasa Talagang na? siguro nung bata ako, either siguro nasira ako na, naiwala ako na, oh my gosh, hindi magandang attitude. Pero, yun, hindi or baka yung iba, pinamigay na. Hindi kasi, hindi ako nakakapagtago ng any laruan. Like, lalo na yung mga Barbies. Kasi ang dami kong Barbie before na binibili sa akin. Ewan ko, hindi ko siya naitago talaga. Jo Jimenez, naitago mo pa ba ang naging cause ng iyong aksidente, scar, at pagkasira ng Scrabble game ng iyong mga magulang? Siyempre, hindi na. Actually, wala na akong natabi na toy ko noon. Kasi most of them, nung nag-move kami dito, pinamigay na. Tapos yung mga stuffed toy na nadala ko dito, pinamigay ko na rin. Pero yung toy, well, quote-unquote, na toy na meron ako ngayon, is yung magic wand from the Universal Studio na Harry Potter. So, yun yung toy na very binavalue ko, na nakatago siya dun sa cabinet ko, na intact pa siya dun sa box. Pinagkakatago-tago ko siya. So, yun yung toy ko ngayon. Kuya, mahal din yan, di ba? I don't think ever itatapon ko. Makaipamana ko pa to sa magiging anak ko. Kasi ibang level yan, Harry Potter eh. Yes, very fan kasi ako. So, very memorable sa akin. Di na yan toy. Yung item na yun. So, talagang itatabi ko siya. Ilang taong ka ba na nakuha mo yon? Siyempre, dalaga na siya. Oo. Pero nakuha ko siya 2016. Nito na. Oo, friends na tayo. Yeah. So, yun siya. Okay, Maureen. Ako kasi yung dati naming bahay, binenta din namin last year. Tapos yun talaga ang dami kong nilet go na toys. Pero yung sinusul ko sa sister ko, pinatago ko sa kanya. Kasi pag ako yung pagalitan ako ng nanay ko, bakit mo ba tinatago? Ang tanda mo na, di ba? So sabi ko, patago mo to. Sabi mo, gagamitin mo. Yung sister ko, masunurin siya sa ganun. Sige, laruin natin sa bahay. Ganun. So, sininop niya, andun sa kwarto niya. Pero ako talaga yung nagsabi, itago niya yun. Tapos, pares tayo, Jo. Ako, ito din. Yung wand ni Harry Potter.
Ito yung sigurong toy na nandito. Pero hindi na din siya, hindi na rin siya batang toy. Pero syempre, parang you grew up with it. Pero ito yung feeling ko, hindi ko i-let go din. Kahit hindi ito yung panglarong version talaga. Kasi feeling ko gusto ko yung totoong one na itsura. Hindi yung panglaro. Kasi may plastic version eh. So, binili ko yung totoong one. So, parang feeling ko hindi. Ito yung ikikeep ko dito talaga saan. Tsaka mga stuffed toys. For some reason, mahilig ako sa stuffed toys. At na-realize ko, ngayon nung kinukwento nyo, ano yung tinago mo? Meron akong isang plastic na punong-puno ng stuffed toys. Iba-ibang klase. Hindi ko maintindihan, ba't ganun siya kadami bigla? Tapos na-realize ko, pag pumunta ka dito sa kwarto ko, wala akong unan. Ang unan ko puro stuffed toys. Si Pinchy tsaka si Joe Jimenez ang walang masyadong nasinop na na toys. Sabi, doon sa wala na sinop. Pero, ayoko lang din talaga magtago. Kasi even yung mga, nung high school naman ako kasi, mahilig naman ako yung collection ng mga unang-unan na Hello Kitty. Ang dami kong ganun. Binibili ko pa minsan sa mga allowance ko para lang, alam mo yun, kumpletuhin ko iba-ibang mga klaseng pillows ng Hello Kitty. Wala, nung nag-college na, nung pagka-graduate ko ng college, pina-dispatch ako din. Kasi, ang tawag nito, wala lang, parang, alam mo yun, ayoko na siya sa kwarto ko na nandoon. Oo. Parang nag-iba na. Kasi yung itsura ng kwarto ko dati, parang, may hindi double deck pero naka-elevate yung taas, tapos sa ibaba, may mga parang, pwede kang paglugaran na table or whatever. So, dati kasi, nandun yun. Parang nilagyan ko ng parang may carpet, tapos nilagyan ko doon yung mga unan-unan. Ay, taray, parang tambayan. Oo, parang gano'n. Kasi arte-arte yan tayo. Siyempre, bata-bata kami, teenager ka. Nakita ko kasi sa, yung may mga lampshades ka pa na, basta yun. Mga star, moon, mga ganyan, heart. TGIS ang naalala ko dyan sa Ay, Diyos ko, girl. Sa tambayan mo nung bata ako. Ay, wala naman. Ako lang naman nandun. Teenager eh. Yun. So, hindi ko din yun kasi, di ba, parang uso mo na minimalist ka na. Minimalist. Okay. Oo nga, hindi naman kailangan na na may sinino. Parang at some point kasi talaga tatanda tayo eh. Pero syempre, meron mga tao na talaga, grabe ang child in them. Ako naman yung mga paper dolls nga, kung hindi pa pinahanap ng Cosmo, hindi ko pa matatandaan. Alam ko lang na dinala ko siya, pero hindi siya lalabas sa longga niya. Parang ganon, kung hindi kinailangan. Si Tita Kate, ayan. Malay mo rin naman na sinino pala. Magiging museum na nga daw, toy museum, parang kay Excel. Ay, correct. Marami na rin na let go. Pero yung mga dolls, alam ko nakabox pa talaga yan eh. Ang galing. Luto-lutuan, nagulat ako ngayon. Minsan lalagyan namin ng sausawan. Bukas pala, pipicturean ko. Ay, bongga. Makita namin. Sige. Ito na lang. Ito siguro last na ito, no? Parang, yung mga napagkwentuhan nating childhood memories with our toys ngayon. How did it shape you as a person that you are today? Kung meron namang na-shape, no? Pero for sure, at some point, meron yan. Dahil, wala, meron lang. So, kung meron nga, paano? Tita Kate. Una ako mag-share, na-realize ko lang siya na baka parang law of, di ba parang yung early manifestation na nung bata kasi, as in, hindi ko alam kung sinong gantong edad, mga grade 4, 10 years old, gumigising ako ng 5 a.m. para manood ng 5:30 kasi pinangarap ko mag-field reporter, mag-ganyan. So, ang ginagawa kong, ito pero lang siya, yung play pretend ko, gumagawa talaga ako sa cardboard ng ABS-CBN sa hairbrush. Ganyan. Tapos, may naka-drawing na camera, nakadikit sa wall. Tapos, yung quote ng nanay ko, ewan ko rin bakit nung bata tayo, mga reporters naka-vest, So, kung hindi vest na may ABS-CBN, yung quote ng nanay ko gagawin ko, para anchor ka na doon sa studio. So yun, so parang realize ko lang ngayon na medyo related pa rin naman siya. Well, hindi naman ako nag-news nung internship lang sa ANC. Pero ngayon, parang pag nag-interview tayo ng mga artista sa press con, parang medyo related. So parang feeling ko siya. Kung nag-shape man, parang bata pa lang pala, medyo malalaman mo rin yung gusto mong gawin based sa nilalaro mo. So, yun. So, Pink, baka maging housewife ka nga talaga.
Wow! Nagpasa ng ng mga luto-lutuan days. So, yun. O Piggy, Grabe. pinasa sa'yo ni Tita Kit. Ikaw na ang Alin? sumagot. Yung mga Alin? pagluluto-lutuan mo, baka magbunga naman siya. So, Sorry, ano ulit yung question? Ayan, ako na. How did your childhood memories with your toys shape you? For sure, girly girl talaga ako ever since. Yun yung na-realize ko. Alam mo yun, lahat kasi girly girl, pero kasi yun nga, dolls, luto-lutuan, mga panglarong pambabae. Pero at the same time kasi yun, siguro yun na hanggang ngayon, na feeling ko, nakuha ko pa rin, kaartehan. O yan. Pero at the same time, sobrang proud din naman ako. Kasi yun nga, medyo dahil nga may mga kapatid akong lalaki. So, yung mga laro din namin, alam mo yun, may side din na strong type. Alam mo, nag-point out sa akin ito, yung isa kong office mate dati sa dati kong work. And sabi niya, alam mo, kasi only child siya. And sabi niya sa akin, alam mo, maswerte ka kasi nung pagkabata mo, nakalaro ka ng mga, dahil may kapatid ka, kaya medyo strong personality daw. Kasi, alam mo, napapractice mo na meron kang maging palaban dahil, syempre, lalaki, yung mga mo, tas girl ka, pag nag-away-away kayo niyan, paano kayo, alam mo yun, paano mo i-handle? So, yung mga ganun na nakalaro ako ng mga Matchbox, ganyan, or Lego, kasama yung mga kapatid ko. Parang feeling ko, kaya rin ako yung ganun ngayon na parang may tapang even sa work or even yung in terms of yung mag-handle ng mga problema. I believe na ako yung tipo na maaasahan mo, hindi ako yung tipong mag-weekend or yung aatras ako kapag may problema. Hindi. Parang, yun. Yun yung gusto ko na hanggang ngayon nadala ko. Ang ganda nun. Kinabog na tayo. Mahirap sundan yan, Jo and Mao. Charot. housewife pa rin. Housewife pa din. Grabe ka sa akin. Grabe ka sa akin. Thank you Pero for that, naman, Pish. Oo naman. Siyempre, alam naman ni Kate yan. Kasi kasama din naman sa pangarap ko yan. Siguro nga, ang galing mo kasi nung high school ako, sinulat ko yan eh. Nilagay ko na, I want to have a happy family when I grow up. O, ayun. Ay, Yun ang siguro yung ganda. effect. Yun siguro Correct. yung effect nung luto-lutuan bahay-bahayan. Oo nga. Ay, thank you for that, Pingshy. Ang ganda, no? Grabe. Empowering yung yung kanyang takeaway from her childhood memories. Jo Jimenez and Maureen Belmonte, sino mauuna sa inyo? Mahirap sundan, pero sundan nyo na. Sige, ako na lang muna. Siguro ang natutunan ko is yung learn to appreciate yung kung ano yung meron ka. Kasi, diba kanina nabanggit ko na yung mga kapatid ko, nag-aaral na sila nung bata pa ako nun. So, madalas ako lang mag-isa, ganyan. So, sarili mo lang yung kalaro mo. Parang yung toys mo, ikaw, and your imaginary friend. So, parang dahil dun sa ganong situation mo, na-appreciate mo kapag, halimbawa, may bagong toy na binigay sa'yo, or nagkaroon ka ng chance na makalaro mo yung kapitbahay mo, na pinayagan ng lola mo pumasok ng bahay niyo. Yung mga ganon. Diba? Tapos, alam mo, ang pinaka na-appreciate ko yung moment na yon is nung nag-aral na ako. Kasi parang, alam mo yung feeling mo yung nakalaya ka na kasi na-expose ka na sa ibang mga bata, nakakalaro mo na sila. So, sobrang na-appreciate ko yun na kahit yung ganong kasimple lang na nakalaro ko sila sa school, ang saya-saya ko na. So parang yung mga ganong moments ko, parang piling ko nadala ko siya hanggang ngayon. Kasi parang kahit gano'n kasimple yung gesture na ginawa ng isang tao for me, na siguro sa tingin ng iba, wala lang yun. For me, sobrang appreciate ko yun kasi feeling ko na-get out of the way siya para lang magawa niya yun for me, or parang at least naalala niya ako, yung mga gano'n. So feeling ko yun yung naturo sa akin nung childhood ko with my toys. So, parang learn to appreciate everything. Kung ano yung nasa paligid mo, kung ano yung meron ka, kung nasaan ka, yung gano'n. So, yun siya for me.
Maureen, mahirap na naman sundan yan. Oo nga, ano ba yan? Maling-mali. At pala nauna na ako. Hindi, ako siguro, two things. Una, in relation to kay Pink Sheena, kung may kapatid ka na naglaro kayo. Kasi kami naman, ang pinakakalaro ko nga, di ba, yung younger sister ko. So, parang sa akin, doon ko lang na-realize na growing, ngayon habang pinag-uusapan natin, kahit na ang layo ng gap namin, parang ang dami pala naming pinagsamahan in that sense. Parang na-bridge din pala yung gap namin as magkapatid. So, parang hindi din pala kami, parang feeling ko tuloy, hindi pala ganun kalayo. Parang ganun. Siguro nagbunga rin yung kakapilit kong bumili siya ng mga laruang gusto ko. So, parang, parang ngayon, ang dami naisip ko, ang dami naming palang na-build na foundation. Kasi lagi ko pag dinescribe ko, ay, malayo gap namin, parang gano'n. Pero hindi pala. Tapos, naisip ko din yung sabi ni Pink Sheena, importante yung may mga kapatid kang gano'n kasi kabantal mo siya. Feeling ko, tama siya na na-build na yung personality mo na sa bahay, hindi lang pwedeng gusto mo yung masunod. Kasi kahit nasunod ako noon, ngayong naaalala ko, halimbawa, doon sa Play-Doh, gusto kong maglaro, gusto kong gumawa ng burger. Gusto niya gawin spaghetti. So parang ako, what the hell? Hindi, unahin natin yung burger. Hindi gusto ko ng spaghetti, tapos sasabihin sa akin, bakit toy ko naman to Ganon. So, toy niya nga naman, di ba? So parang doon ko naisip na kung hindi ako na-expose sa mga ganong bagay, hindi ko alam na pwedeng may mag-disagree sa akin outside. Na hindi mo pwedeng makuha lahat ng gusto mo. Parang ganon. Kahit na nakuha mo, pero may parang pwedeng at some point, hindi mo makukuha ulit. Hindi pwedeng laging lahat ng gusto mo go. Tapos, pangalawa, na natutunan ko kasi mahilig ako magtago nga noon. Tapos mahilig ako magluto-lutuan. Doon pala nagbunga siguro yung kaadikan ko sa household chores. Kasi adik ako sa household chores. As in, marara. So, parang hindi baliktad naman ganila, Pink. Never kong simulat na maging housewife. No offense sa kanila. Pero, baliktad, sobrang akong adik sa household chores. So, parang lagi ko sinulat, career woman, laging ganun. Pero kahit kayo mo itanong, adik ako sa chores. So parang doon pala nag-start, no, yung kahiligan kong magluto, kahiligan kong, alam mo ba, ultimo parang katukatulong pala, no? Medyo gusto ko rin laro nung bata ako. So parang doon pala nag-start. Yung gusto kong masinop na bahay. Uy, alam mo, in fairness, napakaganda naman nung yung sinasabi mo na effect sa'yo, yung naging household chores. Parang kinainggitan ko naman yan. Na gano'n ang effect sa'yo. Gusto mo maglinis ng bahay. Hindi ka Ang galing. Magandang attitude yan. O, Jimpy, ikaw. O, diba? Mahirap pa rin sundan. Ano ba yan? Okay. Hindi, alam nyo naman yung kanina parang mostly sa paper dolls. Na actually ngayon ko lang na-realize, no? Nung pinoint out lang ni Pink Sheena, oo nga, it could have shaped me literally. Hindi naman literally na shinape ako yung katawan ko. Pero ibig sabihin kung paano ko ngayon, oo nga, ang galing na baka nga doon nag-umpisa yon sa sa paper dolls. Kasi Diyos ko naman, oo nga naman, bakit yung mga artista yung favorite kong paper dolls na kayo pala hindi nyo type, di ba? Ako naman ang feeling ko lang naman nga kasi parang yung totoong tao, so madali mong laruin kasi at least nag-exist siya talaga, di ba? Yung parang hindi weird na paglalaruin mo sila. Unlike kunwari kung yung Sailor Moon, tapos bibigyan mo ng drama na project, di ba? Parang kakaiba. Parang ganon. Kasi James, di namin ginagawa ng drama. Kung sa bagay. Ano talagang ganap nila. Yun nga din naman. Oo nga pala. Pero, isa yun. At saka gusto kong in fairness, gusto kong magpasalamat sa mami ko, sa nanay ko, pati sa lola ko. Kasi isa pa sa memory ko yan, yung lola ko, umakyat pa talaga kami sa super mataas na na parang taguan sa palengke. Hindi siya warehouse Bahay siya talaga, parang patahian. Tapos ang taas talaga nun. Super steep nung daan para makaakyat doon. Kasi sinamahan niya ako doon na maghanap ng yung mga paper dolls na mga pang wholesale. Oo, umabot ako sa ganun. Hindi lang yung nanay ko ang bumili nun mismo at pati yung mga tita ko, ganyan. Kundi, sinearch ko rin pala siya na hindi ko matandaan kung may napulot ba ako dun sa pag-akyat namin. Pero, naaalala ko ngayon, sinabi nga ng tita ko na, hoy, baka mamaya kung ano mangyari sa nanay, madulas dyan, sa ganyan-ganyan. Ang taas pa naman nun. Pero grabe nga, oo nga, sinuportahan nila ang kabaklaan ko. Okay, baka naman magalit ang mga LGBT din ako. Pero totoo naman, yun ang term noon, di ba? Na yung kabaklaan mo, parang ganun. Sinuportahan naman nila na parang kahit gusto nila akong ituwid,
wala naman na rin sila nagawa, so they let me be with my paper dolls. Oo nga, grabe. At saka sa bahay-bahayan, kasi yung mommy ko, yun. Kaya, syempre hindi ko siya pinasasalamatan sa ginawa niya sa mga paper dolls ko, no? Pero thankful ako dun sa oo nga, na binilan niya ako ng mga ang gagandang dollhouse. At saka ang isa pa, parang nung ang pinaka na-realize ko nga, ang aga pa lang, una pa lang, first pa lang natin, talk point pa lang, nung pinoint out niya na hindi nga lahat nagkaroon ng toys. Na gano'n, na hindi naman lahat dumaan sa naglaro ng toy. So parang oo nga, na super privilege pala natin. Na ako pa nga, super maktol pa nga ako kasi hindi ako tinolerate sa Barbie. Kumbaga, hindi naman ako binala ng Barbie nung bata ako kasi ang thinking lang nun, 'di ba, na hindi ka gusto kang gawing lalaki. At hindi para sa yung Barbie kaya ayaw ibili sa pero may mga iba na oo nga, baka mga tunay na babae na gustong magpabili ng Barbie pero hindi sila nakakabili ng Barbie. Oh my God! Alam niyo, thinking about this yesterday na inisip natin na mag-podcast ng ganito, hindi ko alam na na magkakaroon ng ganitong realization na parang oo nga, may mga. And hindi yun hindi yun in the past. Hindi yun rewind. Nangyayari pa rin yun hanggang ngayon. So parang, oh my God. Uy, alam niyo pag marami na tayong pera, oh my God, mag-set up nga tayo ng toy charity. Kasi oo nga, parang no, di ba laging ginagawa yung maaga ang Pasko, yung kiaga Toy mulak sa drive. Jollibee. Never ko naisip na mag-donate doon kasi madamot ako eh. Madamot ako eh. Gusto ko akin yung mga toys. Ba't ko i-donate? Minsan nga gusto ko pa nga kumuha doon kung may magaganda eh. Oo nga, parang looking back, my gosh, if you will, walang iya kayo, natatawa kayo. Pero if we will rewind, oo nga, na parang shit, ang privilege na nga natin na tayo nakabili ng mga magagandang toys, tas yung iba na mas, oo nga, no, grabe. Ang galing, thanks to Maureen and Pinky, kayo yung mga nag-object kanina eh, no, na oo nga, hindi lahat nagkaroon ng laruan katulad natin. Grabe! Wala lang natuwa ako dun sa realization. Oh my God. So parang itry nga natin yan. Siguro some years, pag hindi na tayo mga hustling and bustling para magkapera. Yung pwede na tayong mamigay na lang. Parang oo nga, no? Oh, cute Oo naman yan, in nga. fairness naman. Pero yun nga, on the good side naman yan, parang yung katulad din nabanggit nga natin kanina, na doon naman lalabas yung creativity ng mga bata. Na kasi kapag bata ka talaga, makakahanap ka ng paraan para aluin yung sarili mo. Tsaka naalala ko, yun dun sa mga bagay na hindi, di ba may mga laruan na hindi mo nakukuha. Naalala ko yung nanay ko dyan kasi sabi niya sa akin, alam mo anak, kasi medyo may pagka-teacher kasi yung nanay ko. So, at mga hilig niya siguro yung psychology. Tinetest-test daw niya kami niyan, mga bagets pa lang kami. So, importante daw na itinuro niya sa amin yung, well, I'm sure kahit din kayo makaka-relate kayo, yung frustration na hindi lahat ng every time na iiyak ka at gusto mo ng laruan, ibibigay sa'yo. Hindi daw dapat ganon. Kasi, kailangan daw, bata ka pa lang, medyo, hindi naman laging, alam mo yun, i-frustrate mo ng bonggang-bongga yung anak mo. Pero kailangan makaramdam siya ng frustration para at an early age, alam niya na hindi lahat makukuha niya. Kasi kapag tumanda ka, pag lahat nasanay ka na in-spoil yung anak mo, binigay mo lahat ng laruan, baka feeling niya yun ang expectation niya sa realidad sa buhay, which is hindi ganun. Kaya paano kumbaga, paano ka later on in life, paano ka magko-cope kung hindi mo naramdaman yun, yung ganun at an early age. So, unti-unti daw, kailangan medyo ipaparamdam mo din para tumibay ang loob. Yan. Actually, good story, may sisingit lang ako dyan. Alam mo, may vivid scene kasi sa pagkabata ko sa Mega Mall na yung kapatid kong lalaki, kasama na, dalawa pa lang kami noon. Yung kapatid kong lalaki, may gusto siyang toy. Hindi ko na maalala yung toy, pero naaalala ko yung nangyari. Hindi binili ng nanay ko. Yung tatay ko nasa abroad pa nito. So, tatlo kami. Alam mo yung ginawa ng kapatid ko? Lumayas, umalis. So, hinanap namin sa mall, nag-iiyak na yung nanay ko. Bata-bata pa din ako nito. Ilan taon kaya siya nun? So, parang siguro mga 7, 6. So, matanda Bata ako sa pa. kanya ng mga 3 years, mga 10 ako. Ganon. Mhm. So, parang, alam mo, umalis siya. As in, hinanap namin sa mall. Syempre, ang laki naman ng Mega Mall talaga din, di ba? So, parang, nag-walk out yung kapatid ko, hindi namin mahanap dahil sa hindi niya nakuha. So, yun yung sample ng frustration na yan. Na parang, hindi ko alam kung naging vivid sa kanya, pero sa akin sobrang vivid. Tapos nahanap namin siya sa Worlds of Fun. Nag-arcade siya doon. Doon yan
inano yung sarili niya. Siyempre, wala siyang coins. Pero, naumupo siya doon, nagda-drive siya ng gano'n. So, yung nanay ko, siyempre, niyapos siya, iyak. It's parang ako noon, looking back, hindi ko siya naintindihan bakit ganun ka-OA yung reaction niya. Parang, ba't ang laki? Ba't kailangan mong pag-alalahanin yung, syempre, kasama na siguro yung kabataan. Pero yung mention mo, patient, feeling ko hindi niya na-handle yung frustration or hindi ko alam kung paano, pero alam ko na frustration. Kaya nililayasan kami ng nanay ko. So, yun, in relation to Pink Sheet. Pero frustration, pero in later, kumbaga for sure, mabibuild nga doon, na alam mo yon at least yun yung mga moments na ngayon marirealize mo as an adult na, o nga, ano kaya yung moment na parang nakita ko na, ay, nag-mold sa akin. Kasi may mga, alam mo yun, mga, akala natin, yung mga simpleng pagkabata natin, walang impact, pero meron yan eh. May impact yan hanggang paglaki mo. Pero for sure, natuto din later on yung kapatid mo doon. I mean, I hope na nung mas matanda na siya, alam na niya kung paano i-handle yung mga disappointments in life, 'di ba? Kasi ngayon napapansin ko may mga bata or yung may mga kilala ako na mga anak nila. Syempre, siguro excited maging parents. Hindi mo talaga maiwasan na ma-spoil mo yung anak mo na every time umiyak, bigay. Kaya naliloka ako kapag nakita ko ng bata kasi inaano mo yung anak mo, lahat binigay mo yung gusto niyang laruan, kaya iyak nang iyak kapag konting kibot lang, umiyak na. So yung mga ganun, na, kaya mahalaga pala na medyo konting di ba? Hindi naman every time, pero konting disiplina sa laruan. Oo. Na-apply ko din siya actually nung inaalagaan ko na yung mga pamangkin ko. Parang naalala ko nun, pag ako yung nagbabantay sa kanila, may gusto silang toy na ayaw ko ibigay kasi time to sleep na. Iyak sila to the max. Hinayaan ko lang siya umiyak. Sige, umiyak ka. Tapos pag tumigil na siya, tapos ka na, matulog ka na. Ganon. Akala ko binigay mo eh. Hindi. Parang gusto ko yun sa kanila na, hindi porket iniyakan mo ko para matahimik ka, bibigay ko yung toy mo. Ang usapan natin, matutulog ka na. So, umiyak ka dyan, bahala ka, pero kailangan mong gawin is matulog. Yung ganon. Nakaka-proud yung mga ganyan, yung may awareness, no? Kasi kapag ikaw matanda ka, gusto mo, alam mo yun, manahimik na lang yung bagets. Bigay mo na lang. Correct. Bigay mo na lang yung gusto. Lalo na yung mga gadgets, diba? Parang, I'm not judging them. I mean, it's really difficult naman din talaga, lalo na kapag halimbawa, isa ka na naiwan. Lalo na ngayon, diba? Parang working from home, everyone. Tapos ikaw na may bagets ka, na kinukulit ka, nasa meeting ka. Minsan hindi mo sila masisi na, ito yung phone, manood ka dyan, or maglaro ka dyan. Hindi mo sila masisi. Pero, alam mo yan, somehow, siguro dapat may limit. Kasi minsan yung iba dadaanin ka sa iyak para bigay mo yung phone mo para makalaro sila. Yung ganon. So, siguro dapat may limit or may rules na no. Ang ganda. Hindi ko talaga in-expect na Hindi ako naiyak nahikab lang. Pero at some point, parang naiiyak na ako kanina. Wala lang, hindi kasi ang touching talaga. Parang hindi mo akalain na magsispin ng ganito na parang gusto lang naman nating, well, in the beginning, yun ang purpose talaga, na mag-rewind lang at mag-look back sa naging childhood natin, sa mga wala lang, exchange of stories about our toys. Pero, grabe, meron pala nga talagang, mas malalim na, na idinulot, no, ang mga laruan. Hindi lang siya talaga, kasi ang laruan ay toys na, for entertainment lang, di ba? Or pang-aliw lang, or parang lang, kasama lang siya sa, na yun na nga, nagko-cultivate na pala ng creativity, na kung paano ka ma-build up as a person. Ang ganda-ganda nung pinoint out ni Pingshi na oo nga, yung frustration. Pingshi, ang dami mong baon tonight. Nakakatuwa. Hindi nagkataon na sila, kasi tanda ako, tamo hanggang ngayon sinasabi. Kasi lagi talaga sinasabi ng nanay ko yun sa akin. Di ba, ang galing na ganon, na ganito ganito rin mag-end ang ating session. Pero hopefully, sana napakinggan ng ating listeners, na ating mga rewind hanggang dulo, kasi nandun yung fruit, nandun yung yung kumbaga kung ito ay itlog, di ba uso yung mga laruan na yan, yung may itlog, tas pag binuksan mo, nandun yung much awaited na laman. Parang Kinder Joy Kinder ngayon. Surprise! Di ba? Yan na yun ngayon. Yan na yung modern ngayon. Pero dati, lang yan. Sa Toy Story, yung inaanuhan mo lang ng coins. Sa pagbukas mo, may dragon pala. So, ito yun. Ito yung laman ng egg. Ito yung mga
aral na natutunan natin sa ating mga toys. Nakakatuwa, ang saya-saya. O dahil naubos na ang ating mga wine, di ko alam kung lahat kayo may mga wine, pero supposedly wine night ito, so naubos na ang ating mga drinks. Kung meron kayong mga suggestions, meron kayong mga gustong i-rewind natin dito sa ating podcast, i-follow nyo lang ang @The Rewind Podcast on Instagram. At saka i-follow nyo na rin ang aking account at Jim Philosophies on Instagram and Twitter. And Kate Adahar, Maureen Belmonte, Jo Jimenez, and Rachel Siazon. Maraming salamat sa lahat ng inyong lahat ng mga ni-rewind natin at lahat ng mga na-share natin tonight. Super, ako lang, hindi na ako listener nito, ako na yung ng podcast, pero super dami kong natutunan. Genuine yan hindi lang charot para dito sa podcast para masabing maganda yung yung extra natin. Pero totoo yan. Kaya super duper thank you sa inyo. At sa ating mga listeners din, thank you. Sana kayo ay maraming nakuha sa ating pag-rewind tonight. Siyempre, magtuloy-tuloy tayo mag-rewind with a sip of wine. Dito lang sa Rewind, the Throwback Podcast. Good night and have a great wine night kasama tayong lahat.